my video. Welcome back for another discussion regarding naman po sa mga pampaswerte, mga lucky charm, lalong-lalo na ang pinaka-in-demand ngayon, ang pinakasikat po ang nine-tailed fox necklace or nine-tailed queen fox necklace. Okay? So ngayon, ang dami ko pong nare-receive ng mga tanong regarding po dyan sa mga nine-tailed fox queen necklace or bracelet. Okay? Since ito po yung suot ko ngayon, meron po ako ngayong yellow citrine na nine-tailed fox. Okay? Ngayon, meron po akong top 20 na most beautiful question or the most fascinating question. Okay? So, ang dami pong mga nagtatanong kasi sa akin regarding sa fox. Pwede ba sa ganito? Pwede ba ganyan? Ganito, ganyan? Ang daming tanong. Kaya, napag-isip-isip ko na gumawa ako ng isang video at ipagko-compile ko po lahat ng mga tanong ng mga naibato sa aking question, lalong-lalo na yung mga customer ko na bumili na sa akin ng mga fox. But before I start my discussion regarding the top 20 most fascinating and the most beautiful question regarding sa nine-tailed fox necklace, I just want to say magpapasalamat muna ako doon sa mga bumili na sa akin ng mga lucky charm, lalo na po yung pinaka-in-demand ngayon ang nine-tailed fox necklace at ang nine-tailed fox bracelet po, which is available na po sa aking FB page. Cosmic Gemstones po ang name ng aking FB page, okay? At ang aking YouTube channel naman po ay Cosmic Gemstones. Kung ano po yung aking profile picture sa aking YouTube channel, yun din po yung nag-iisa kong online FB page, ang online store ko, which is makikita sa aking FB page ang Cosmic Gemstones, okay? So, maraming salamat po doon sa mga bumili na sa akin. Wait lang, susuklay lang. Doon sa mga bumili na sa akin ng mga lucky charm, lalo na yung mga foxes na yan. Okay? Thank you so much. So ngayon, dadako na po tayo ngayon sa top 20 most fascinating and the most beautiful question. At magiging guide nyo na rin po itong video na to para hindi na rin po kayo tanong ng tanong, PM ng PM kayo sa akin. Kasi sobrang busy po talaga ako sa pagtitake ng mga orders. So, busy din ako sa kinakausap ko yung mga customer, in-explain ko regarding po dyan sa mga foxes na yung mga nag-i-inquire, yung mga gustong bumili sa akin. Okay, so top 20, ito na po, makinig ng mabuti. Iisa-isahin ko yung mga tanong, yung mga pinaka-important question na maaaring maitanong nyo rin po sa akin. Kaya gagawan ko na po siya ng video, okay? So ngayon, sisimulan na po natin. Number 1, ito yung pinakakatanungan. Pwede bang isuot ang mga fox necklace while sleeping? My answer is yes. Pwede po isuot ang inyong mga foxes kahit nag-iidlip kayo, natutulog kayo, suot-suot nyo siya, okay lang. Okay? Number 2, okay lang ba na isuot ang fox sa simbahan or saan mang chapel or kung ano po man yung religion nyo? Yes. Kahit sa mosque, pwede po. Wala naman pong contradiction po yun. Kahit sa ampong simbahan or yung dasalan or yung religious keme-keme, pwede po. Okay? And then number 3, pwede bang isuot ng ibang tao ang fox? Halimbawa, meron akong fox and then may gustong humiram niya ito at may magsusuot, bawal po. Okay? Lalong-lalo na yung mga bumili sa akin ng mga foxes kasi idinadaan ko po yan sa cleansing bowl at activation bell. So, pag naidaan po yan na-ritualan ko na yan under the name and birthday ng owner, hindi na po siya pwede ipasuot sa ibang tao, lalong-lalo na yung mga hindi nyo kadugo. Hanggat maaari, wag po. Okay? So, kung hindi naman yan dumaan sa ritual, okay lang naman din. Okay? Pag hindi dumaan yan sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday, so therefore, wala pong bisa yan. So, pag sinabing walang bisa, pwede nyo po ipasuot nyo sa ibang tao. Okay? Kasi wala naman po siyang bisa eh. Okay? So, sana naging malinaw. Number 4, pwede bang magsuot ng foxes ang mga bata? Yes, pwede po. Wala naman pong contradiction at wala din pong masama kahit bata po magsuot nito. Although itong foxes na to para sa mga adult. Pero kung nanaisin nyo na magsuot yung mga anak ninyo, yung mga kung ano sino mga bata dyan, pwede naman po. Okay lang. Okay, number 5, pwede ba ang fox para sa pangnegosyo? Yes, pwede po for business. Kasi nag-a-attract din po ito ng good fortune, positive energy, wealth luck, okay? Nag-a-attract po ito ng kasaganahan din sa buhay. Kahit din naman po kayo ay empleyado, pwede rin po ito na makapag-attract ng positive energy sa buhay. Nag-a-attract din siya ng success, ika nga. Okay, next question. Kailangan ba talagang dumaan sa ritual ng pag-bless or pag-activate
ang mga Lucky Charms, lalo na ang mga fox necklace or bracelet, yes, it's a mandatory, hindi lang po sa mga foxes. Kahit sa ang Lucky Charm pa, ano yung pang Lucky Charm, yun, lalo na yung mga sinusuot talaga, yung mga sinusuot, pinaka-importante, it's a mandatory na maidaan po siya sa ritual ng pag-bless or activate using the cleansing bowl and activation bell, which is ginagawa ko po yon sa lahat po ng mga bumibili sa aking mga customer ko. Dinadaan ko talaga siya just to make it sure na talagang maaano po siya, magkakaroon po siya ng bisa. Kasi doon po manggagaling yung bisa ng mga Lucky Charm once na naidaan na siya sa cleansing bowl at activation bell. So next question, ano po ang pinaka-in-demand na fox stone? Ang pinaka-in-demand ngayon talaga yung nagsa-surge jade. Green jade po talaga yung pinaka-in-demand. I really don't know, pero jade po talaga yung pinaka-in-demand. Okay, sumunod man po is yung kung di ako nagkakamali, yellow citrine. Okay, number 8, lahat ba ng foxes gemstones ay iisa lang po ang bisa? Yes, lahat po ay same lang po ng bisa. Ayan po yung mga nagtatanong sa akin, yung mga pinipilit nila na akala nila porket halimbawa may iba yung meaning ng yellow, iba po yung meaning ng jade, iba po yung meaning ng white agate, ng pink rose quartz. Lahat po yan ay fox po. Naka-okay. Tignan mo niya naman, di ba? Naka-carve po siya ng fox. So, therefore, same lang po sila ng bisa. Iisa lang po yan. Huwag niyo pagpipilitan. Huwag niyo ipagpipilitan na magkakaiba po ang meaning ng yellow, citrine fox, at green jaded fox, at red agate fox, white agate fox, at pink rose quartz fox. Same lamang po. Lahat po sila ng benefits. Iisa lang po, nagkataon lang nga, iba-iba po yung gemstones para may pagpipilian po kayo sa mga bibili po. At naaayon na rin po sa mga birthstone na yan. Okay? So, wag niyo po pagpipilitan na iba-iba yung ano, kasi ang dami yung nag-aano sa akin, pinipilit nila iba-iba daw yung meaning. Okay? Next, number 9, pwede bang isuot ang fox pag maliligo? Mga foxes necklace or bracelet pag maliligo, bawal. Bawal po, lalo na kung dumaan sa lalo na kung bumili kayo sa akin at naidaan siya sa cleansing bowl at activation bell, bawal po yun. Pero kung hindi siya naritwalan, pwede po. Kasi nga, pag hindi naritwalan ng isang Lucky Charm, wala po itong bisa. So therefore, pag sinabing walang bisa, kahit gawin niyo po yung mga bawal, okay lang. Kasi wala naman talaga siyang bisa sa simulat sa pool. Kasi nga, hindi siya naritwalan. Okay, next. Okay lang ba na isuot ang mga foxes sa hospital, sa burol, or sementeryo? Yes, kahit saan. Pwede po. Kahit mamundok kayo, punta kayo sa ibang lugar, sa kuweba, sa haunted house, pwede po. Kahit saan po. Hospital, burol, cemetery, etc. Kahit sa mga beer, sa mga pub, mga disco, pwede. Okay, sa mga video okayan, sa mga bundok, magha-hiking kayo, mga beach resort, pwede po. Next, number 11, pwede daw bang hawakan ng ibang tao ang foxes? Yes, pwede. Wala naman po, ang piyaw lang po yung bawal, yung mga piyaw. Ito, piyaw. Ito, bawal po hawakan ng ibang tao. Pero yung mga foxes, okay lang. Next, number 12, bawal po ba na matalsikan ng liquid substance ang mga fox? Hanggat maaari, yun lalo yung mga chemical liquid substance, hanggat maaari, wag po. Bawal po, okay. Lalo na yung mga dugo, yung dugo talaga, bawal na bawal po yun. It's a mortal no. It's a very no po talaga pag matalsikan ng dugo yung foxes nyo. Kahit dugo nyo pa ninyo, naman nasugatan kayo. Halimbawa, nasugatan kayo, tapos may suot kayong fox na bracelet, ay, bawal po yun. Sobrang bawal, as in. Okay, next. Pwede po ba, hindi, pwede bang isuot ang fox kapag may lamat na or may crack? Bawal po. Lahat po ng mga Lucky Charms, basta't may mga lamat, halimbawa ito nagkaroon siya ng crack or may natanggal na konti, wag niyo na po isuot yan kasi mag-a-attract na po yan ng negative energy. Yung mga may lamat, yung may mga crack, yung may mga sira ng Lucky Charms, wag na. Wag niyo na ipilit isuot. Bawal po. Next, number 14, okay lang ba na magsuot ng multiple foxes or kahit ilang foxes? Pwede po. Kahit ilan po isuot ninyo, wag lang po yung 4. Okay? 4 foxes bawal. Pwede po yung may isang fox kayo, 2 fox na suot, 3 fox, 5 fox, okay lang po. Wag lang po yung 4 na pirasong na fox na suot-suot nyo. Okay? Bawal po yun. Okay? Kasi ang 4 po kasi sa Chinese, it's a death.
Katunog niya yung, sa Mandarin po, yung katunog niya yung word na patay. So hanggat maaari, yung for talaga, iniiwasan po talaga yan. Hanggat maaari. Okay, number 15. Okay lang ba na may kasamang ibang accessories ang fox? Halimbawa, meron kang suot na fox, tapos meron ka pang ibang suot na accessories, na mga necklace, or sa same thing as bracelet. Halimbawa, may suot kang fox na bracelet at may kasama pang isang another bracelet na ibang accessories. Pwede po. Wala naman po masama yun. Kahit may mga magkakatabi pa kayong na accessories dyan, pwede po. Number 16, ito magandang katanungan. Original fox gemstones po ba yung mga nagkakahalagang 100 plus, 200 plus, at 300 plus pesos? Yung mga nakikita sa Shopee at Lazada, for me, I think it's a class A or gawa siya sa glass. Hindi talaga siya sa pure gemstone. Kasi ang alam ko po talaga, ang pure gemstones may kamahalan talaga yan. May kamahalan. Pero yung mga foxes na 100 plus, 200 plus, 300 plus, wala po kayong makikitang ganon. Ang mahal-mahal po ng gemstone, no? Gawa po yung sa class A or yung tinatawag na sa babasagin na glass. Okay? Yun lang naman po yung pananaw ko. Kanya-kanya po tayong pananaw dito. Okay? Number 17, pwede bang nakatakip ng damit ang fox? Ayan na nga po. Pwede daw ba yung nakaganyan? Bawal po. Kasi hindi po siya e-epekto. Kahit na naritwalan, kailangan nakabuyang-yang. Okay, halimbawa, fox po ito, naka-long sleeve ka. Ang kailangan, nakikita yung fox. Hanggat maaari. Lalo na kung binili nyo sa akin yan, at naidaan talaga sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday, kailangan nakabuyang-yang po siya pag lalabas kayo ng bahay. Or suot-suot nyo siya. Kailangan nakabuyang-yang. Okay? Next, number 18, pangontra din po ba sa mga sakit at kamalasan ang mga foxes? Yes. Protection din po siya sa mga negative energy. Protection po siya sa mga malas, sa sakit, sa aksidente, at sa kung ano-ano pang mga negativity sa paligid natin. Okay? Number 19, saan po pwede ilagay ang fox kapag hindi mo suot? Kahit saan po pwede. Much better sa wallet mo na lang ilagay. Okay, much better kung wallet. Kasi, ang wallet po, yun nga pa mo yung nagtatanong, sabi diba dapat nakalabas. E paano kung yung pendant? Kasi yung pendant, pag nilagay mo siya sa wallet, minamagnet na po niya yung pera, nag-a-attract po siya ng positive energy. Kaya ang maganda po talaga, yung mga foxes, pwede nyo siyang ilagay sa wallet. Nag-a-attract siya ng kasaganahan, ng pera. Ika nga. Sana nagigets nyo yung ibig kong sabihin. Okay, kaya nga, mainam sa wallet po talaga. Minamagnet niya yung mga kasaganahan. Wealth luck, money luck. Okay? Next, last question, pang number 20 na pa pala ito. Kailangan bang laging isuot ang fox at any all costs para maging mabisa? No, not necessarily. Kung dumaan naman po yan sa cleansing bowl at activation bell, which is binili nyo sa akin, okay lang kahit hindi nyo siya araw-araw isuot. Importante, maidaan talaga siya sa ritual ng pag-activate using the cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner. Kahit hindi nyo siya isuot sa bahay, okay lang. Pero, highly recommended ko po kapag lalabas kayo ng bahay, isuot nyo po siya. Pero not necessarily na araw-araw kailangan nyo isuot. No need naman. Okay, no need naman. Kahit pag nasa bahay kayo, kahit din nyo naman na isuot, okay lang din naman eh. Okay, so sana po, nasagot ko pa. Ay, hindi, ito pa, may nagtanong sa akin. Pang number 21 na to, pwede daw ba magsuot ng buntis? Or mga nagpapa-breastfeed, ayan. Kasi may bumili sa akin customer, buntis siya, buntis yung isa, tapos meron pa ako isang customer nagpapa-breastfeed. Okay lang daw magsuot. Yes, okay lang naman. Wala pong contradiction kung buntis kayo or bagong panganak kayo or nagpapasuso kayo. Okay na okay lang po yun. Walang masama. Okay, so yun po yung top 21 or top 20 ng most fascinating question or the most beautiful question regarding po sa fox. Sana po nasagot ko po yung mga katanungan ninyo at hindi nyo na po ako gagambalain basta tanong ng tanong. Kasi sa totoo lang, pagpasensyahan nyo na po yung messenger ko po, yung FB page ko, ginawa ko po talaga siya for taking orders. Okay? Yung mga tumatanong sa akin ng customer, usually, pag na-receive nyo na yung item, pag nakabili na kayo sa akin,
na-receive nyo na yung item, doon na lang kayo pwede magtanong na magtanong. 1 to sawa, okay lang. Okay. Pero kung sa iba naman po kayo bibili, huwag kayo magtanong sa akin, di ba? Mahiya naman kayo, ang dami kong ginagawa. Busy ako para sa inyo. Kaya kung sa iba kayo bibili, doon po kayo magtanong sa kanila. Yun lamang po masasabi ko. So again, thank you so much do sa mga bumili na po sa akin ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charms, mga Piao bracelet, Sutra ring, mga Money Walls ring, at yung mga in-demand ngayon, ang Foxes necklace, our 9-tailed fox bracelet and necklace, available na po sa aking FB page, ang Cosmic Gemstones, just type Cosmic Gemstones, at mag-message na lang po kayo dun via messenger ng Cosmic Gemstones, or you can call me at or text me at 0923-416-50882. 0923-416-5082 for further inquiry. Thank you so much do sa mga nagtiwala sa akin, sa lahat, from the bottom of my heart, thank you. Sobrang pasasalamat. At hindi ko naman kayo bibiguin kasi lahat po ng mga tanong nyo, yung mga bumili sa akin, talagang sinasagot ko. Okay, thank you so much and God bless. Till the next video regarding po sa mga foxes. Bye!